Sa pag-alis ni Tian, dumating na sina Shia at ang mga estudyante ng First Academy sa abandonadong mall. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang halimaw ay patay na. Nang laming-galinga ang mga estudyante, napansin nilang kinuha na ang dugo sa puso ng halimaw. Sinabi ng bodyguard ni Shia na lahat ng mahalaga sa katawan ng halimaw ay nakuha na, at ang bangkay na lang ang natira. Bakas sa mukha niya ang galit, sinabi ni Shia na papatayin niya ang taong nagnakaw ng kanyang 1,000 puntos. Nag-iba ang eksena, at makikita si Tian sa taas ng abandonadong mall. Inihintay niyang makalabas ng mall ang mga estudyante ng First Academy. Paglabas ng mga estudyante sa mall, nagtanong ang bodyguard ni Shia kung ano ang gagawin niya sa taong nagnakaw ng kanyang puntos. Sinabi ni Shia sa kanyang bodyguard na masusing suriin ang bawat taong makikita niya. Hahanapin talaga niya ang taong gumawa nito sa kanya. Matapos marinig ang sinabi ni Shia, nagpasya si Tian na magtago muna ng ilang sandali. Pagkaalis ng mga estudyante ng First Academy, inactivate ni Tian ang kanyang speed talent at tumakbo palayo sa mall. Habang tumatakbo, napagtanto ni Tian na sa kalaunan ay malalaman ng mga estudyante ng First Academy na siya pala ang pumatay sa halimaw, dahil malalaman ng lahat ang kanyang pangalan kapag naisumat niya ang mga parte ng halimaw sa komite ng pagsusulit. Nagpasya siyang tumuon sa pag-cultivate at pag-improve sa kanyang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap siya ng isang lugar na liblib sa hunting area. Nagpasya siyang mag-cultivate doon. Matapos makaayos, ay inilabas ni Tian ang dugo ng halimaw. Iniisip niya kung gaano siya kalakas kapag nainom na niya ang dugo ng halimaw. Nang makainom siya ng dugo ng halimaw, hindi siya makapaniwala sa lasa nito. Pinilit niyang ubusin ang dugo dahil gusto niyang maging malakas para protektahan ang kapatid. Nag-iba ang eksena, at makikita si Yu sa klase na nag-iisip kung kumusta ang kanyang kapatid. Bumalik ang eksena kay Tian, at makikita siyang nagko-cultivate. Nagulat si Tian na nadagdagan ng dugo ng halimaw ang bilis ng kanyang cultivation ng 4 na beses. Matapos makita kung gaano siya kabilis mag-cultivate, naunawaan ni Tian kung bakit mabilis ang progress ni Qindong at ng iba pang mga estudyante. Napagtanto niya na ang isang tao ay kailangang magkaroon ng iba pang mga resources maliban sa talento, kapag nagko-cultivate. Salamat sa katotohanan na nakakuha siya ng maraming resources, nagpasya siyang mag-cultivate sa abot ng kanyang kakayahan sa natitirang 2.5 araw sa hunting area. Pagkaraan ng 3 araw, nagtipon-tipon ang mga estudyante upang isumite ang mga parte ng halimaw na kanilang hinuli. Ang ilang mga mag-aaral ay nakakuha ng 23 puntos, habang ang iba ay hindi nakakuha ng anumang puntos. Dumating na si Yuning sa komite na may dalang berdeng bag na naglalaman ng maraming parte ng katawan ng halimaw. Sinabi niya sa guro na kalkulahin ang mga puntos para sa kanya. Sinabi ng guro kay Yuning na nakakuha siya ng 175 puntos. Namangha ang ibang estudyante nang marinig nila ito. Kaagad, isinumite ni Yuning ang mga parte ng halimaw. Dumating si Shia kasama ang kanyang bodyguard at 2 babae sa kanyang tabi. Anya, hindi dapat humanga ang mga tao sa 175 puntos lamang. Sinabi niya kay Yuning na sobra ang kanyang inaasahan sa kanya. Sinabi ni Shia sa kanya na huwag siyang hamonin nang wala siyang 200 puntos man lang. Nainis si Yuning sa narinig. Lumapit si Shia sa guro at ibinuhos ang mga parte ng halimaw sa mesa na nakuha niya. Hiniling niya sa guro na kalkulahin ang mga puntos para sa kanya. Laking gulat ng guro nang makita ang dami ng mga parte ng halimaw na nakuha ni Shia. Sinabi niya na si Shia ay mayroong 427 puntos. Nagulat ang ibang estudyante sa narinig. Hindi sila makapaniwala na posibleng may makakuha ng 427 puntos. Sinabi ni Yuning kay Shia na malamang naninakaw niya ang mga puntos sa ibang tao. Hindi itinanggi ni Shia ang pahayag na iyon. Sinabi niya kay Yuning na nagnakaw siya sa mga tao gamit ang kanyang kakayahan. Nang marinig ito ni Yuning, tinawag niyang mandiraya si Shia. Pinati siya ng 2 batang babae sa pagkakakuha niya ng 427 puntos. Sinabi nila kay Shia na tiyak na siya ang nasa unang pwesto. Sinabi sa kanila ni Shia na hindi siya ang makakakuha sa unang pwesto, dahil ang nasa unang pwesto ay may higit sa 1,000 puntos. Nagulat ang mga estudyante nang marinig nila ito.
Hindi sila naniniwala na posible para sa isang estudyante na makakuha ng higit sa 1,000 puntos. Lumapit ang instructor ni Tian sa exam attendant, at sinabi sa kanya na lahat ng mga estudyanteng nabubuhay ngayon ay nakalabas na sa wild zone. Tinanggap ng attendant ang katotohanan ito. Sinabi niya na ang sinumang hindi nakalabas sa wild zone ay malamang napatay na. Na may masasamang ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng instructor ni Tian sa attendant na si Xiaobi ang nasa unang pwesto sa pagsusulit na ito. Kaagad, sa sinabing iyon, napansin ng mga estudyante na may isa pang estudyante na lumabas mula sa wild zone. Ipinaalam ng mga estudyante ito sa instructor ni Tian. Nagulat ang instructor sa narinig. Sa pagkakagulat, ang estudyante ay si Tian. Pagdating niya, kaagad na isinumite ni Tian ang lahat ng parte na nakuha niya. Nagulat ang exam attendant nang makita ang eyeball ng isang halimaw. Sinabi niya kay Tian na nakakuha siya ng 1,163 puntos. Pinati niya si Tian sa pagkakakuha sa unang posisyon. Binigyan siya ng committee ng 3 mid-tier Monster Blood at 100,000 yuan bilang kanyang gantimpala. Nagsimulang magsaya si Jiang Ba para kay Tian, nang makita niyang siya ang nakakuha sa unang pwesto. Nagulat si Yuning nang marinig ito. Iniisip niya kung paano naabot ni Tian ang unang pwesto. Natuwa si Xia nang makita ang magnanakaw na kumuha sa kanyang 1,000 puntos. Inutusan niya ang kanyang bodyguard na magsagawa ng background check kay Tian, at alamin ang lahat tungkol sa kanya. Sinabi ni Jiang Ba sa kanyang mga kaibigan na napatunayan ni Tian na ang Fifth Academy ay isa sa pinakamahusay sa pamamagitan sa pagkuha sa unang pwesto. Nagulat ang ibang estudyante ng academy na si Tian ang nasa unang pwesto. Nakita ni Jiang Ba ang ekspresyon ng kanilang instructor, at tinanong ito kung bakit hindi ito mukhang masaya. Sinabi niya sa instructor na si Tian ang nagdala ng kaluwalhatian sa kanilang akademya. Tinawag ng instructor si Jiang Ba na isang ignorante na bata nang marinig niya ito. Na may masamang ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya kay Jiang Ba na si Tian ay ginalit at sinaktan ng makapangyarihang pamilyang Theo. Ipinahayag niya kay Jiang Ba na inilalagay ni Tian ang kanyang buhay sa kamatayan. Nag-alala si Jiang Ba nang marinig niya ang sinabi ng instructor. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kay Tian. Matapos matanggap ng lahat ng mga nanalo ang kanilang mga parangal, ang nangungunang 3 kalahok ay hiniling na kunan sila ng larawan ng magkasama. Sinabi ni Xiaobi kay Tian na malakas ang loob niya para nakawin ang kanyang puntos. Ngumiti si Tian at hindi siya pinansin. Sinabihan ni Yuning si Xia na huwag kalimutan ang sinabi nito sa kanya kanina. Nagtanong si Xia kay Yuning sa sinabi niya kanina. Pinaalalahanan ni Yuning si Xia na si Tian ay katulad niya, at ninakaw niya ang mga puntos gamit ang kanyang sariling kakayahan. Natawa si Xia nang marinig ito. Tinanong niya si Yuning kung sino sa tingin niya ang mas malakas sa pagitan nila ni Tian. Lumapit si Tian kay Xia at sinabi sa kanya na kailangan nilang maglaban para makita kung sino ang mas malakas sa pagitan nila. Nagulat si Xia nang makitang may humahamon sa kanya, at iniisip na ito ay kawili-wili. Pinanindigan ni Tian si Xia dahil alam niyang kapag may target ang ganitong tao tulad ni Xiaobi, hinding-hindi niya ito pakakawalan. Nagpa siya si Tian na kailangan niyang maging mas malakas para hindi mangarap si Xia na hamunin ulit siya. Nang matapos ang praktikal na pagsusulit, pinauwi na ang mga estudyante. Nang dumating si Tian sa kanyang bahay, tumakbo si Yu sa kanyang mga bisig. Sinabi niya sa kanya na namiss niya ito. Tinanong siya kung bakit ang tagal ng school trip nila. Sinuri niya ang buong katawan kung nagtamo siya ng anumang pinsala. Sinabi sa kanya ni Tian na ayos lang siya. Nang may ngiti sa labi, sinabi ni Tian sa kanya na may dala siyang regalo para sa kanya. Ipinakita ni Tian sa kanya ang pera at ang mga premyong natanggap niya. Tuwang-tuwa si Yu na makita ang pera. Sinabi niya kay Tian na sa wakas ay mayroon na siyang sapat na pera para magpakasal. Sinabi ni Tian na huwag isipin ang mga walang kwentang bagay. Sinabi niya sa kanya na ang pera ay para sa kanyang tuition at pang-araw-araw na gastusin. Tuwang-tuwa si Yu nang marinig ito. Naniniwala siya na maaari na silang makakain ng masarap na ulam araw-araw. Kinuha niya ang bote na naglalaman ng misteryosong likido, at tinanong si Tian kung ano ang laman nito. Sinabi sa kanya ni Tian na hindi rin niya alam kung ano ito. Sinabi niya sa kanya na bumili siya ng isang libro na tinatawag na The Illustrated Book of Treasures, para malaman kung ano ito.
Na-curious si Yu sa impormasyong nakapaloob sa libro. Lumapit siya sa kapatid niya para basahin rin iyon. Matapos maskan ang libro, sa wakas ay natagpuan ni Tian ang pangalan ng bato. Ang bato na gumagawa ng mahiwagang likido ay tinatawag na Terracore Elixir. Ang likido mula sa Terracore Elixir ay maaaring mapabuti ang cultivation talent ng isang individual sa pagkonsumo. Ang likido ay maaari lamang ma-improve ang cultivation talent ng mga may mid-tier cultivation at low-tier cultivation, habang ang bato ay maaaring gamitin upang madagdagan ang mataas na cultivation talents at ng iba pa. Napagtanto ni Tia na kaya pala muling lumakas ang higanting ahas, ay dahil ito sa elixir. Hindi siya makapaniwala na nakakita siya ng napakagandang item. Ibinigay ni Yu sa kanyang kapatid ang elixir matapos maunawaan ang kahalagahan nito. Sinabi niya sa kanya na ang elixir ay magiging mas kapaki-pakinabang sa kanya. Sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na hindi kapaki-pakinabang sa kanya ang elixir, dahil mayroon na siyang mid-tier cultivation talent. Nang may ngiti sa labi, sinabi ni Tian sa kanyang kapatid na siya ang uminom ng elixir. At nagulat si Yu sa narinig.